Tinakbuhan ng isang pickup ang sinagasaan nitong motorcycle rider sa Bacoor, Cavite. Ay! Ay! Ano yun? Ay, may ano siyang motor! Matapos salpukin ng motorsiklo'y huminto saglit ang pickup pero maya-maya'y ginulungan niya ang nakakandusay na rider saka humarurot at tumakas. Nangyari ang insidente kahapon. Bago niyan, nakitang pagewang-gewang sa kalsada ang pickup. Agad nadala sa ospital ang rider na nagulungan matapos idulog ng may-ari ng dashcam sa pulisya. Ayon sa Bacoor Police, nakauwi na ang biktima at desidido itong magsampa ng reklamo laban sa driver. Patuloy naman ang backtracking ng mga otoridad para malaman ang pagkakakilanlan ng driver ng pickup. 65% ng mga Pinoy ang umasa sa masayang Pasko ayon sa isang survey. At nang dumating yan, higit pa sa ulan ang panira ng bonding para sa ilan, tulad ng budget. Sa kabila ng mga hugot, marami pa ring nagpapasalamat. Ang boses mo, pakinggan natin sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Ilang oras na lang patapos na ang Pasko, ang okasyong ilang buwang inabangan at pinaghandaan. Kumusta naman ang Pasko mo? Masaya naman po. Kasi sama-sama naman po kami, pamilya. Okay. Sa pamilya po ng asawa ko po. Hindi masaya dahil umuulan. Ewan ko bakit umuulan. Wala nga akong bintay. Buti wala man na walang naningil. Paano kayo nagpasko? Simple lang. Basta nagkita-kita, nagluto ng konting handa, yun lang. Sakto lang, sir. Masaya naman kasi, ligtas naman po, sir, Medyo malungkot. Marami po ang pinagdadaanan. First time kong makakasama yung partner ko. Pero at the same time, malungkot kasi malayo sa pamilya kasi kailangan magtrabaho. Ang mga sinagot nila medyo sapol sa tinanong ng social weather stations noong December 12 to 18. Base sa social weather station survey, 65% sa 2,160 ang nagsabing umaasa sila sa mas masayang Pasko. Mas mababa kumpara noong 2023 at 2022 na 73%. Sa survey, 10% ang nagsabing alam na nilang hindi magiging masaya ang Pasko nila. Habang ang nalalabing 26%, sakto lang, hindi masaya, di rin malungkot. Sa mga tinanong namin, pare-pareho ang sagot kung ano ang naging hadlang sa kanilang kaligayahan ngayong Pasko. Ang kanilang top answer, kulang sa budget. Matumal kaya. Wala rin nagbibigay. Ang hirap ng buhay. Huwag kang umano sa akin kasi ako rin wala rin ako maibibigay sa'yo. Monting na lang ganyan. Napagkakasya naman kahit papano. Pero andun pa rin yung sige lang, laban lang sa buhay, ganon. Oh, walang bawi-bawi. Tinodo mo? Hindi naman sa todo. Huwag naman itudo kasi kung itutudo mo yung paano na bukas, paano na mamaya, o diba? Ano diniskarte mo? Sa akin na lang yun. Sa gastos po talaga, yun ang tayo ngayon, medyo tayo alanganin sa gastos. Kung bilihin natin ngayon, alam naman natin na tumataas. Tapos, kailangan din natin maghigpit kasi hindi naman pwede lagi tayo magpapakawala. Sa kabila niyan, lumabas naman sa survey na marami pa rin mga pinagpapasalamat ang mga Pinoy ngayong Pasko at bagong taon. Pangunahin na riyan ang magandang kalusugan, ang pamilya, ang pagiging buhay at ang pagkakaroon ng trabaho. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng mga kapuso online. Marami ang nagsabi na masaya at thankful sila ngayong Pasko dahil bukod sa kasama nila ang kani-kanilang pamilya, nananatili rin silang malusog at walang sakit. Thankful din ang isang commenter sa 2024 at nananatili siyang positive sa kabila ng mga hamon sa buhay. Ipinagpapasalamat naman ng isang cancer survivor ang kanyang recovery, lalo't may buhok na raw siya ngayon matapos sumailalim sa chemotherapy. Hirit ng isa, masaya naman ang kanyang Pasko kaso maulan kaya hindi makahingi ng aginaldo. Hinaing naman ng ilang netizen, paano sasaya ngayong Pasko kung napakamahal ng mga bilihin at nasa minimum wage ang sahod? Higit sa lahat ng yan, gift of life ay sapat para maging masaya. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras.
Warmth of love ng pamilya ang in-enjoy ng Kapuso at Sparkle Stars sa pagsalubong sa Kapaskuhan. I-shinare nila yan sa kanilang From Our Family to Yours greetings. Panoorin yan sa aking chika. Sa araw ng Pasko, tradisyonang itinuturing ng ilang celebrities na bumati sa lahat through social media. At tulad ng marami kasama nila ang buong pamilya sa mga From Our Family to Yours posts. Maligayang Pasko mula sa Dante Squad. All smiles ang Kapuso Primetime King and Queen kasama ang kanilang mga anak na sina Sia at Sixto. Pati na ang dalawa nilang fur babies. Straight from Andorra sa Europe. Nagpahatid ng Christmas greetings ang pamilya ni Bea Alonso. Kumpleto naman ang pamilya ni Heart Evangelista at Senate President Cheese Escudero para sa Christmas dinner. Kasama pa ang mami ni Heart na si Cecilia. May bagong kahulugan naman ng Pasko para kina Barbie Fortesa and family as they celebrated Christmas in their brand new home. Uncle Duties naman si David Licauco habang sama-sama silang nag-Noche Buena ng kanyang pamilya. Christmas is twice as fun para kina Rocco Nacino at kanyang asawang si Melissa dahil lalong pinakulay ng dalawa nilang chikiting ang Kapaskuhan. The Legaspi fam is looking lovely and happy sa kanilang special greeting sa social media. Lechon is king naman para sa pamilya ni Christopher Martin ngayong Noche Buena. Merry and serious Christmas naman ang pinahatid na pagbati ni Glyza De Castro at asawang si David Rainey mula sa Northern Ireland. Dumaan man sa matinding pagsubok kamakailan, love and happiness pa rin ang naghari sa pamilya ni Chito Miranda at Neri Naig ngayong Pasko. Patunay ang mga post na ito na kahit ano ang pinagdaanan sa buong taon, bilang mga Pilipino, tuloy na tuloy pa rin ang maligayang Pasko. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ngayong pinagdiriwang natin ang Pasko, si Kuya Kim merong regalo. Ano pa? Di trivia tungkol sa espesyal na araw na ito mula New York sa Amerika. Kuya Kim, ano na? Merry Christmas mga kapuso! Kamusta ang inyong Pasko? Paano nyo pinagdiriwang ito? Ako, sineselebrate ko ito dito sa New York City, sa Amerika kasama ang aking pamilya. Isang espesyal na biyahe para sa isang napaka-espesyal na okasyon. Sa araw kasing ito, pinagdiriwang ng buong mundo ang kaarawan ni Jesucristo. Kuya Kim, ilang taon na ba ngayon si Jesus? Kuya Kim, ano na? Hindi nakasaad sa Biblia ang eksaktong taon kung kailan pinanganak si Jesus Christ. Pero ayon sa pag-aaral ng ilang mga dalubhasa, tinatansya na pinanganak siya sa pagitan ng 6 at 4 BC. At bakit naman December 25 natin sineselebrate ang Kapaskuhan? Wala rin sa Bible ang eksaktong date. Pero ito isang simbolikong representasyon na sinimulan ng Catholic Church. Merong iba't ibang posibleng pinagmulan kung bakit natin ito pinagdiriwang tuwing December 25. Ang Roman Christian historian na si Sextus Julius Africanus, tinakda ang conception ni Jesus noong Marso 25. Pagkatapos ng 9 na buwan sa sinapupunan ng kanyang ina, magreresulta ng kapanganakan sa December 25. Noong 3rd century naman, pinagdiriwang ng Roman Empire tuwing December 25 ang rebirth ng The Unconquered Son. Formal na ang pinagdiriwang ng simbahan ng Pasko tuwing December 25 noong taong 336, noong panahon ni Emperor Constantine. Mula dito sa napakalamig ng New York City, ito po si Kuya Kim kasama ng kanyang pamilya at babati sa inyo ng Merry, Merry, Merry Christmas! Sa kulungan ng Pasko, ang mahigit 700 wanted na natiklo dahil sa iba't ibang kaso. Kabilang dyan ang isang truck driver na nangmolestya umano ng menor de edad. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagdating sa dulo ng compound na ito sa Los Baños, Laguna, Ineresto ng mga pulis ang isang 46 anyos na truck driver. Wanted siya dahil sa 4 na beses umanong pangmomolestya sa isang 8 taong gulang sa loob ng kanyang truck nitong Hunyo. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Nagpalipat-lipat ang tirahan nitong suspect kung kaya nahirapan kami sa paghuli dito. Pero isang araw ay nakatanggap kami ng impormasyon na
itong suspect ay nagtatago dito sa Los Baños, Laguna, kung kaya agad namin siya pinuntahan. Arestado naman ng tracker team ng Santo Tomas, Batangas Police ang isang lalaking wanted dahil sa kasong illegal possession of firearms noon pang 2015. Ngayon magpapasko siya na aresto. Nagkataon po ito, kahapon itong ating isang wanted person ay umuwi dito sa isang bayan dito sa Batangas. Kaya po ito inahuli na ating mga operatiba. Sa kabuuan, 721 na wanted personalities ang naaresto sa ilalim ng Oplan Paskulong ng Calabarzon Police ngayong buwan ng Disyembre. Itong Uplan na Paskulong na ito ay ating inilunsad dahil alam natin na tuwing magpapasko o paparating yung Pasko, itong mga wanted person natin na nagtatago is umuwi sa kanilang mga relatives para makipagsayahan, pagbabayaran nila yung mga kasalanan ng kanilang ginawa sa kulungan. Doon sila sa kulungan magpapasko. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kumpiyansa si Vice President Sara Duterte na wala siyang nilabag na batas kaugnay ng 3 impeachment complaint laban sa kanya. Handa niya umunong harapin ang patong-patong na reklamo kabilang ang kaugnay sa confidential funds ng kanyang opisina. Anya, mayroon na siyang mga abogado sakaling umusad ang reklamo at umabot sa impeachment trial. Handa rin umunong tumayong abogado niya ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, I am confident that I did not break any law. I did not do anything illegal. Pag naang kaso, amo alang niya pong atubangon. Sa obserbasyon ng ilan, umuunti na ang mga kabataang nagkaka-interes sa pagsasaka. Pero isang grupo ng estudyante ang gustong mag-ambag through science kaya nag-develop ng drone na kayang mag-monitor ng mga peste at mag-spray ng pesticide. Tara, check natin ang prototype nila that may change the game. Sa problema ng peste sa mga pananim, may Arduino-based drone robot innovation na to the rescue. Kaya niyang lumipad with a total flight distance of 40 kilometers. Equipped with computer vision na kayang makadetect ng mga pesteng kung tawagin ay golden apple snail o apple snail. At kaya pang maglagay ng pesticide. Yan ang Snailminator, your pest monitoring, detection, and pesticide application robot in one. Developed by grade 10 students mula sa Regional Science High School 3 sa Olongapo City. Ito yung species na to yung mainly nakikita sa rice fields. Kinakain niya po yung stem ng rice 1 to 30 days old po. Ito na, hawak na natin ang mismong Snailminator. Yung battery nakapatong dito sa main frame niya. Ito, 3D printed frame. Kasama nitong propeller na nandito para mapalipad natin yung drone. Pero ang pinaka-importante na parte ng Snailminator ay itong nasa ibaba. Unahin ko muna yung container. Dahil yung container, recycled. Nandito yung pinaka-importante mga elements at components ng camera na siyang nagde-detect at nagsascan muna ng palayan. At kapag na-detect na niya yan, automatic yan. I-alert niya itong sistema tapos magdi-dispense siya ng pesticide. Isa itong smart agricultural solution kung saan malaki ang naging papel ng artificial intelligence o AI sa programming. Para mapagana natin ang Snailminator, kailangan natin ng drone operator. Nandito si Kurt na parte ng team. Kurt, ready na? Paliparin na natin to. Sa ngayon ay nakakapagsagawa na ng indoor testing ang proyekto na itinanghal na kampyon sa 6 Olongapo City Robotics Cup nitong April 20 to 24. A promising invention mula sa mga grade 10 students dito sa Olongapo City na malaki ang maitutulong pamatay peste para sa ating mga palayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!
Tila dagdag pamasko ng mga kapuso stars at bida ng pelikulang Green Bones na sina Dennis Trillo at Ruru Madrid ang pagsugod nila sa mga sinihan sa unang araw ng Metro Manila Film Festival. Silipin natin ang ilang surprises sa aking chika. Security team namin sila. Paano kung ang plano mong mag-malling ngayong Pasko na uwi sa surprise encounter with the stars of Green Bones? Itinuturing na isang Christmas surprise ng mga moviegoers ang biglaang pagbisita ng stars ng GMA Pictures and GMA Public Affairs entry sa Metro Manila Film Festival 2024 sa mga mall at sinihan ngayong araw. Magkakasama sina Dennis Trillo at Ruru Madrid with Jenilyn Mercado and national artist at Green Bones screenwriter Ricky Lee. Nakipag-selfie sila sa mga activity center, Manood po tayo ng sine ngayong Pasko. mall lobbies. Sinilip din nila ang mga ticket booth at nagpasalamat sa mga bumili ng ticket. Kilig na kilig sina Dennis at Ruru nang malamang mas dumarami pa ang screening ng Green Bones sa iba't ibang parte ng bansa. Kasama natin ngayon ang stars ng Green Bones sa isang mall sa Quezon City para sorpresa silang mag-promote ng kanilang pelikula. Of course, kasama natin si Dennis at si Ruru. Happy holidays po sa inyong lahat. Siyempre masayang masaya na ganito yung pagtanggap ng mga tao dun sa pelikula namin at mas marami pang lalo yung nanonood. Kaya thankful sa inyong lahat. Salamat po. Ayun, nakakatuwa po kasi umaga pa lang may mga nakapila na po, may mga nag-aabang na at handang-handa na mapanood ang Green Bones and sobrang nakakatapa po ng puso and hopefully magustuhan niyo po ang pelikulang ito para po sa inyo to. Isa sa mga highlight ng mall tour nila ngayon, ang pagsurpresa nila sa mga unang nakapanood at pinaiyak ng Green Bones. Sa labis na pasasalamat, tila gustong yakapin ni na Dennis at Ruru ang lahat. Feeling good at inspired ang mga viewers sa kanilang napanood. Ang galing po, opo. Sobrang nakakaiyak po at saka napaka-unique po ng story. Ngayon ako nakapanood ng ganyan. Lalo na ngayong Pasko talagang forgiveness at saka yung pagiging mabuting tao lang talaga. Compassion, oo naman. Abangan ang pagbisita ni na Dennis at Ruru sa mas marami pang mga sinihan sa susunod na mga araw. And that's my chika this Wednesday night. Sa ngalan po ni Ia Arellano, ako po si Nelson Canlas. Merry Christmas mga kapuso. At Merry Christmas Mel, Vicky, Emil. Merry Christmas, Merry Christmas din sa iyo, Nelson! At yan ang mga balita ngayong Miyerkules, mga kapuso. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ako po si Mel Tiangco. Merry Christmas, mga kapuso. Ako naman si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangin. Bumabati ng mapagpalang Pasko. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Ito ang Pasko ng Pilipino.